Matapos ang matinding labanan, bumagsak si Chaos sa lupa, hinihingal. Lumapit si Lord Light at iniabot ang kanyang kamay habang may magaan na ngiti. Panalo ako. Susunod ka na ba sa akin ngayon? Tahimik na umiwas ng tingin si Chaos, bahagyang napangiwi habang pinag-iisipan ng alok. Tahimik na inabot ni Chaos ang kamay ni Lord Light at mahigpit itong kinamayan. Napabuntong hininga siya bagong umiti ng bahagya. Panalo ka, Summoner. Habang nakaupo pa rin sa lupa, tumingin siya kay Lord Light at formal na yumuko ang kanyang ulo. Mula ngayon, maglilingkod na ako sa ilalim mo. Tumayo si Chaos at pinagpag ang alikabok sa kanyang damit. Ngunit bago tuluyang lumayo, seryoso siyang tumingin kay Lord Light. Pero tandaan mo ito, kapag naging mas mahina ka kaysa sa akin o nawalan ka ng kagustuhang lumaban, ibabagsak kita, Summoner. Light, sa batas ng survival of the fittest, ilalagay kita sa ilalim ko. Kaya siguraduhin mong hindi mangyayari iyon. Sa halip na mabahala, napahalakhak lang si Lord Light. Sige, pagbubutihin ko, nakangiti niyang sagot. Agad na tumakbo si Ellie papunta kay Lord Light. Amazing as always, blessed Lord Light. Sigurado akong mananalo kayo, masaya niyang papuri. Napangiti si Light. Salamat, Ellie. Ngunit mapagkumbaba pa rin siya. Sa tingin ko, nagpipigil din si Chaos. Mas mataas din ang level ko at nagamit ko pa ang lahat ng cards ko. Kaya wala naman talaga itong dapat ipagmalaki. Lumapit si Orca at marahang umiling. Malord, masyado kayong mapagkumbaba. Seryosong lumaban si Chaos. Karapat-dapat ninyong ipagmalaki ang tagumpay na yon. Napangiti si Lord Light. Salamat, Orca. Sa tabi niya, nakatitig lang si Ellie nang may paghanga. Napalingon si Light kay Orca. Habang nandito na rin tayo, gusto mo rin ba akong kalabanin para subukan kung karapat-dapat akong maging master mo? Ngumiti lang si Orca at marahang umiling. Hindi na kailangan. Tinanggap na kita bilang aking Panginoon. Saglit siyang tumingin kay Chaos. At hindi ko kayang gawin ang ginawa ni Chaos ang magkunwaring kontrabida para siya ang maunang sumubok sa lakas mo at mabawasan ang panganib na haharapin mo. Biglang napangiwi si Chaos. Orca, pwede bang tigilan mo ang pag-aanalisa sa ugali ko? Inis niyang sagot. Nagpatuloy si Orca habang nakangiti. Madalas mong banggitin ang survival of the fittest. Pero ang tunay mong paniniwala ay dapat protektahan ng malalakas ang mahihina at tanggapin naman ng mahihina ang proteksyong iyon. Tahimik lang si Chaos at umiwas ng tingin. Ngumiti si Orca at nagbigay ng payo. Pero kung hindi mo sasabihin ng direkta ang tunay mong nararamdaman, madali kang maiintindihan ng mali. Kaunting payo lang mula sa magiging kasama mo sa labanan. Napairap si Chaos. Sinabi ko nang tigilan mo ang pag-iimbento ng intensyon ko. O gusto mo lang akong i-provoke para makalaban mo rin? Napatawa si Orca habang marahang tinutugtog ang kanyang violin. Ahahaha, pas na ako. Mas gusto kong gumawa ng musika kaysa makipaglaban. Habang pinapanood si Chaos na tahimik na umiwas ng tingin, napaisip si Lord Light. Kung tama si Orca, mas team player pala si Chaos kaysa sa ipinapakita niya. Nahihiya lang ba siyang ipakita ang tunay niyang nararamdaman? Sayang naman. Pumalakpak si Ellie para makuha ang atensyon ng lahat. Tapos na ang laban ninyo ni Blessed Lord Light, kaya tama na ang biruan. Balik na tayo sa usapan. Lumapit si Ellie at sinimulang ipaliwanag ang kanilang plano. Tulad ng sinabi ko kanina, magpapanggap kayong mga tauhan ng Witch of the Great Tower. Sa ibabaw, kayo ang haharap sa unahan at aagaw ng atensyon ng lahat. Itinaas niya ang dalawang daliri. At tuwing nasa surface kayo, magpapanggap kayong magkapatid. Ngumiti siya habang itinuro ang dalawa. Si Mr. Orca ang kuya, at si Mr. Chaos ang bunso. Agad na yumengal si Chaos. Sandali lang. Dahil natalo ako ni Light, susunod ako sa utos. Pero bakit kailangan pa naming maging magkapatid ni Orca? Kalmadong ipinaliwanag ni Ellie ang dahilan. Magkahawig kasi kayo ng pangangatawa ni Blessed Lord Light. Maaaring may mga pagkakataong ikaw ang gaganap bilang body double ng surface identity niya, si Blessed Lord Dark. Nagpatuloy siya. Walang pamilya si Blessed Lord Dark. Kaya para hindi kayo mapagkamala na iisang tao, bibigyan ka namin ng isang kapatid. Matapos marinig ang paliwanag ni Ellie, napabuntong hininga si Chaos. May punto ka. Dahil tinalo ako ni Light, susunod ako sa utos ng walang reklamo, alinsunod sa batas ng survival of the fittest. Humarap siya kay Orca. Habang nasa surface tayo, tatawagin kitang kuya. Napangiti si Orca. Para hindi tayo magkamali sa pag-arte, pwede mo rin akong tawaging kuya, kahit nandito tayo. Tahimik lang na napatitig si Chaos. Tinitigan ni Chaos si Orca at nagbigay ng hamon. Kung gusto mong tawagin kitang kuya, palagi. Gawin mo ang ginawa ni Light. Talunin mo ako ayon sa batas ng survival of the fittest. Kung kaya yun ang isang music hero.
Napatawa lang si Orca habang patuloy na tumutugtog ng violin. Oh hahaha, mukhang mahirap yan. Tahimik lang na napatitig si Chaos sa kanya. Bigla namang may isang kasama ang nagmamadaling tumakbo papunta sa training grounds. Ah, my lord. Anong ginagawa ninyo rito sa training grounds? Ngumiti si Lord Light at ipinaliwanag ang nangyari. Kakarilis ko lang sa kanilang dalawa mula sa mga card kaya sinusubukan ko ang lakas nila. Napasigaw sa tuwa si Nazuna at tinapak ang kanyang dibdib. Oh, mga bagong kasama. Ako si SUR Ancestral Vampire Knight Nazuna, level 9,999. Nice to meet you. Magalang na yumuko si Orca. Ikinagagalak naming makilala ka. Ako si UR Fantastical Fiddler, Orca, level 8,888. Sumunod namang nagpakilala si Chaos. Ako si UR Menace of Mayhem, Chaos, level 8,888. Nice to meet you. Masiglang ngumiti si Nazuna. Yeah, nice to meet you, too. Lumapit si Ellie kay Nazuna. Miss Nazuna, kanina ay nagkaroon ng sparring match sina Blessed Lord Light at Mr. Chaos. Pagkatapos ay ngumiti siya. Habang nandito na rin tayo, bilang pinakamalakas na mandirigma sa Abyss, syempre bukod kay Blessed Lord Light. Baka gusto mong ipakita sa ating dalawang bagong kasama ang tunay mong lakas. Napakiling si Nazuna, litong-lito. Ha? Paano? Ngumiti lang si Ellie. Walang mahirap. Lumaban ka lang ng buong lakas sa sparring match laban sa kanilang dalawa. Masiglang tinapak ni Nazuna ang kanyang dibdib at napatalon sa tuwa. Madali lang yan. Game ako. Sabay kayong dalawa, lumaban na kayo sa akin. Napabaylang si Lord Light kay Ellie. Ellie, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero hindi naman masama ang intensyon ni Chaos. Hindi na kailangang ipalaban siya kay Nazuna. Kalmado namang sumagot si Chaos. Ayos lang sa akin. Interesado rin akong makita kung bakit ikaw ang pinakamalakas na mandirigma sa Abyss. Samantala, marahang umiling si Orca. Ako ay hindi nasasali. Habang marahang tumutugtog ng violin, ipinaliwanag ni Orca ang kanyang desisyon. Tulad ng lagi kong sinasabi, mas gusto kong gumawa ng musika. At wala rin akong lakas ng loob na sumabak sa laban na siguradong matatalo ako. Napalingon si Chaos kay Nazuna. Kung ganun, tayo na lang ang maglalaban. Ngumiti si Nazuna. Sure. Sabay na nagtungo sa training grounds ang dalawa. Mula sa likuran, sumigaw si Ellie. Miss Nazuna, huwag kayong magpipigil. Lumaban kayo ng buong lakas. Napabuntong hininga si Lord Light. Hi, Ellie. Lumingon si Chaos kay Light. Huwag kang mag-alala. Lumingon si Chaos kay Lord Light bago tuluyang pumasok sa battlefield. Mas mataas ang level niya kaysa sa akin at pagod pa ako matapos ang laban natin. Pero hindi ibig sabihin no na wala na akong tsansang manalo. Sa pagkakataong ito, panoorin mo na lang ang kakayahan ko bilang isang manunood. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nazuna. Kung totoo ngang siya ang pinakamalakas sa Abyss. At kung yamabang siya dahil sa mga papuri ng iba. Baka kailangan din niyang maturuan ng leksyon sa sparring na ito. Napasweat drop si Lord Light habang pinapanood si Chaos na papalayo. Magiging okay kaya siya, naisip niya. Habang nasa gilid ng battlefield, napaisip si Lord Light. Sana hindi siya matroma. Maya-maya, itinaas ni Ellie ang kanyang kamay. Mukhang handa na kayong dalawa. Simula na ang sparring match. Agad na naglabas ng napakalakas na aura si Nazuna at isang higanteng kumikislap na espada ang nabuo sa ibabaw niya. Bend the laws of nature. Prometheus. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Chaos ang papalapit na pag-atake. Biglang dumami ang katawan ni Nazuna na nahati sa maraming clones. Sabay-sabay silang nagsisigawan sa sobrang excitement. Level 8,888 ka? Ang lakas mo siguro. Matagal na akong hindi nakakalaban ng buong lakas. Excited na ako. Ako ang magpapabilib kay my lord. Hindi. Ako. Ako nga. Sa kabilang banda, nanigas si Chaos habang nakatitig sa nakakagulong eksena. Ha? Biglang sabay-sabay na sumugod ang mga clone ni Nazuna. Take this. Sa loob ng ilang segundo, walang awang pinagpapalo si Chaos mula sa iba't ibang direksyon. Sa gilid ng battlefield, napatakip na lang ng mukha si Lord Light. Pagkaraan ng walang humpay na bagbog, nakatayo pa rin si Chaos, pero bagbog na bagbog at hilo. Napasweat drop si Lord Light. Hindi siya pasok sa konsepto ng malakas o mahina. Isa siyang halimaw. Parang absurdity na nagkatawang tao. Sa tabi niya, buong pagmamalaking ngumiti si Ellie. Lumipat ang eksena sa Beast Folk Federation Harbor. Sa tabi ng pantalan, makikita ang sunod-sunod na mga nakasaradong bodega. Pagpasok sa loob, bumungad ang maruruming kahoy na batya na pinamumugaran ng mga langaw. Sa isang madilim na bodega, nagsisiksikan ng mga bihag. Payat, marurumi, at halatang matagal nang hindi nakakakain. Maririnig ang mahihinang hikbi sa buong lugar.
Samantala, umiiyak naman ang ilang bata. Mommy, gutom na ako. Sa gitna ng madilim na bodega, isang taong nakasuot ng balabal ang tahimik na nagcast ng magic. Magic within, manifest yourself as water. Water ball. Isang bola ng malinis na tubig ang lumitaw sa kanyang palad. Maingat niya itong ibinuhos sa isang kahoy na tasa. Inabot ito ng isang batang babae na halos maiyak sa tuwa. Thank you, sabi niya habang mahigpit na yakap ang tasa. Ngumiti ng malumanay si Mia na nakasuot ng kulay rosas na balabal at marahang hinaplos ang ulo ng bata. You're welcome. Alam kong kaunti lang ito, pero paki-share na lang sa lahat. Sige, uminom na kayo.